Ang palengke sa San Roque ay isang lugar na hindi natutulog. Sa madaling araw, maririnig mo ang hiyawan ng mga kargador, ang talsik ng tubig sa isdaan, at ang amoy ng pinaghalong langsa at usok. Pero sa lahat ng ingay, may isang sulok na laging dinudumog ng mga mamimili. Ang pwesto ni Mang Kanoro. Si Mang Kanoro, mga edad 50 na. Lagi itong nakasuot ng maduming puting sando at isang dugo ang apron. Hindi siya palakibo pero ang kanyang mga mata ay tila laging nakamasid sa leeg ng bawat dadaan. Ang kanyang tinda, ang pinakamagandang klase ng karne sa buong probinsya. Matingkad na pula, walang taba, at kapag niluto mo raw ay napakalambot na tila natutunaw sa dila. Si Lito, isang batang kargador na nangangarap makaipon para sa kanyang pag-aaral. 3 buwan nang nagtatrabaho sa palengke. Ang trabaho niya ay magbuhat ng mga bulto-bultong karne mula sa mga delivery truck papunta sa mga tindahan. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Mang Kanor, wala bang darating na delivery para sa inyo ngayong gabi? Isang madaling araw habang nagpupunas ng pawis, tumingin si Mang Kanor sa kanya. Ang mga mata nito'y tila'y walang buhay. Huwag mo akong alalahanin, Lito. Ang karne ko ay galing sa sarili kong katayan. Hindi na kailangan ng truck. Ang sapat ay sapat na. Napakamot ng ulo si Lito. Paano magiging sapat? Mula alas 4 ng umaga hanggang hapon ay hindi nauubusan ng tinda si Mang Kanor. Kahit ang ibang tindera ay nagtataka na rin. Pero dahil mura ang benta ni Mang Kanor, walang naglalakas loob na magreklamo. Isang gabi, habang nag-iikot si Lito sa palengke para ayusin ang mga lalagyan ng gulay, napansin niyang hindi pa umuwi si Mang Kanor. Alas 12 na ng gabi. Ang palengke ay madilim na, maliban sa ilang bumbilyang kukurap-kurap. Sinundan ni Lito ang tunog ng hasa ng kutsilyo at pumunta siya sa likod ng tindahan ni Mang Kanor. Sa isang madilim na eskinita na ginawa nitong imbakan, may amoy na hindi pamilyar kay Lito. Hindi ito amoy baka o amoy baboy. Parang amoy ito na isang kalawang at matamis na lansa ng dugo. Sumilip si Lito sa isang siwang ng luma at kinakalawang na yero. Nakita niya si Mang Kanor. May hawak itong isang itim na garapon. Kumuha ang matanda ng isang malapot at maitim na langis at ipinahid ito sa kanyang talukap ng mata habang bumubulong. At nagwiwika ang matanda ng ganito. Buksan mo ang tabing. Bulagin ng mga mata. Ang basura ay magiging sariwa. Ang tao ay magiging karni ng baka. Nanginig ang tuhod ni Lito. Biglang naglabas si Mang Kanor ng isang malaking sako. Mula sa loob nito, inilabas niya ang isang kamay. Isang kamay ng tao na may suot pang singsing. Biglang namutla at mabilis na nagtakip ng bibig si Lito para hindi makasigaw. Nakita niya kung paano hiwaan ni Mang Kanor ang braso ng tao. At sa bawat pahid ng maitim na langis sa karne, ang puting balat at daliri ay tila nagbabago sa paningin. Nagiging itong isang magandang tipak ng baka. Ito ang tagabulag. Isang sumpa na bumubulog sa paningin ng mga mamimili para hindi nila makita ang totoong anyo ng kanilang kinakain. Lumingon si Mang Kanor. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang tao. At ang kanyang panga ay humaba. At ang kanyang mga ngipin ay naging matutulis na parang sa aso. Sino yan? Ungol ng aswang. Kumaripas ng takbo si Lito at hindi na siya lumangon hanggang makalabas siya ng palengke. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ng mga pulis kung sasabihin niya ito at mapagbibintangan pa siyang nababaliw.
mayroong isang tao na makakatulong sa kanya. Si Tandang Epipanyo. Matatagpuan si Tandang Epipanyo sa paanan ng bundok sa isang kubong puno ng mga nakasabit na tuyong halaman at mga bote ng lana. Nakaramdaman ko ang lasa ng iyong hininga, Lito. Bungad ng matanda bago pa man makapagsalita si Lito. Kinuwento ni Lito ang lahat, ang karne, ang tagabulag, at ang nakakapangilabot na anyo ni Mang Kanoro. Huminga ng malalim ang albularyo. Ang kinakalaban mo ay isang mananakos. Isang uri ng aswang na nabubuhay sa gitna ng maraming tao. Ginagamit nila ang tagabulag dahil mas masarap sa kanila ang pumatay kung ang biktima ay binabayaran pa sila. Binuksan ni Tandang Epipanyo ang isang baul. Inilabas niya ang 3 bagay. Isang supot ng asing itim. Ito ay hinaluan ng abo at palaspas at dinurog na tanso. Isang buntot pagi na binasbasan ng langis mula sa isang niyog na iisa ang mata. Isang malaking bawang na hinaluan ng suka para pambura sa tagabulag. Lito, kailangan ikaw magsabi ng lason sa kanyang pwesto. Sa oras na malantad ang kanyang anyo, mawawala ang kanyang lakas. Pero mag-ingat ka kapag nararamdaman niyang nawawala ng kanyang pagbabalat kayo. Magiging agresibo na siya. Kaya tatagan mo ang loob mo, Lito. Sabado ng umaga, ito ang pinakamasiglang araw sa palengke. Ang pwesto ng Mang Kanoro ay napapaligiran ng mga nanay na naguunahan sa sariwang karne. Pumasok si Lito sa palengke, kasunod si Tandang Epipanyo na nakabalabal ng lumang tela para hindi makilala. Nakita ni Lito si Mang Kanoro. Nakangiti ang matanda habang nagtitimbang ng 1 kilong karne. Nasa paningin Lito ay isang bahagi ng hita ng tao. Mang Kanor! May dala akong espesyal na condiments para sa karne mo. Napatigil ang lahat ng customer. Tumingin si Mang Kanor kay Lito. At alam niya sa pagkakataong ito, nahuli na siya bilang isang aswang. Mabilis na isinabi ni Lito ang supot ng asing itim sa ibabaw ng lahat ng karne na nakadisplay. Kasabay nito, ibinuhos ni Tandang Epipanyo ang suka at bawang sa sahig ng pwesto. Isang nakakabinging tunog na parang basag na salamin ang umalingaw-ngaw sa buong palengke. Ang mga mamimili ay biglang nagsigawan. Ang mga hawak-hawak nilang mga supot ay hindi na naglalaman ng baka o anumang karne. Ang nakita nila ay mga putol na daliri, may buhok na nakadikit sa anit, at mga sariwang laman loob ng tao. Diyos ko! Ang anak ko ito! Ang singsing ng anak ko! Nawawala! Tili ng isang ali habang tinitignan ang karning binili niya. Ang palengke ay naging pugad ng kaguluhan, pero si Mang Kanor ay hindi sumuko. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mangisay. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at ang kanyang mga braso ay humaba. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas, isang tunog na hindi galing sa lalamunan ng tao. Sumugod ang aswang kay Lito, pero mabilis na humarang si Tandang Epipanyo. Gamit ang buntot pagi, hinampas ng matanda ang aswang sa dibdib, at sa bawat tama ng buntot pagi ay umuusok ang balat ni Mang Kanor. Lito! Ang asin! Sa kanyang bibig! Ilagay mo sa kanyang bibig ang itim na asin! Sigaw ng albularyo. Kumuha si Lito ng isang dakot ng itim na asin, habang abalang aswang sa pakikipaglaban kay Tandang Epipanyo. Tumalon si Lito sa likod nito, at sa pilitang isinubo ang asin sa bumubukang bibig ng nilalang. Nagwala ang aswang. Ang kanyang katawan ay tila natutunaw mula sa loob. Ang usok na lumalabas sa kanyang balat ay amoy na nabubulok na bangkay. Sa huling pagkakataon, tumingin si Mang Kanor kay Lito. Hindi na galit ang nasa mata nito, kundi isang gutom na halimaw.
gutom na hindi kailanman mapapawi. Bumagsak ang aswang at unti-unti itong naging abo. Natahimik ang buong San Roque. Ang mga tao ay nakatulala sa mga karning nasa lapag. Marami ang nagsusuka, marami din ang umiiyak dahil nakita nila ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay na matagal nang nawawala. Simula noon, wala nang nangahas na bumili ng karne sa pwesto numero 13. Binakura na ito at nilagyan ng krus. Si Lito naman ay hindi na bumalik sa pagiging kargador. Sumama siya kay Tandang Epipanyo sa bundok upang mag-aral ng lihim na karunungan. Dahil alam ni Lito, sa mundo nating ito, hindi lahat ng sariwa ay nakakabuti. Minsan, ang pinakamasarap na pagkain ay ang siyang papatay sa iyong kaluluwa.